Hello mga amigo, 5 days na pala na nag-anchorage kami. And since hindi naman gaanong busy, kaya naisipan kong mamingwit after ng duty ko. Yung pamimingwit pala mga amigo ay isa sa mga paboritong pampalipas oras ng mga marino. At eto na pala yung lagayan na nilagyan ko ng isda. At ngayon ay ililipat ko siya sa plastic bag para mailagay ko sa ref. At para hindi rin masira yung isda kasi mamaya ko pa kasi ito lulutuin. At yung nahuli kong isda pala ngayon mga amigo ay 5 piraso. Pagkatapos ko siyang ibalot ay dumiretso na agad ako sa ref para ilagay ito sa freezer. At ayan na, nailagay ko na sa ref. Mamaya pala lutuin ko to before ako mag-duty. Masarap din kasing kumain ng fresh na isda. Makalipas ang 7 hours na pagpapahinga, pinuntahan ko na agad yung isda na ilagay ko dun sa ref. Pagdating ko sa ref ay binuksan ko na agad yung freezer. Ang dami naming huling isda kasi hindi lang naman ako yung namimingwit ngayon. Kung pinagsasama namin yung huli naming isda, siguro aabutin ito ng 35 kilos. Ito pala yung mga huli namin mga amigo. Ang lalaki, di ba? Yung iba naming huli kasing laki na ng kamay ko. Minsan din kasi nakakamiss kumain ng fresh na isda. Yung tipong iniisip mo pa lang kahit hindi yung panatitikman ay nalalasahan mo na agad yung timpla. Gusto ko sana magtinola pero mas maganda siguro prito ko na lang. Kinuha ko na agad yung isda at dinala ko na agad sa kusina dito sa barko. At eto na pala yung mga isdang lulutuin ko. Ngayon, ilalagay ko na siya sa lagayan. Kinakailangan ko pa kasi itong hugasan at i-defrost. Sa bagay, malayo-layo pa naman yung oras ng duty ko. Pagkatapos kong hugasan yung mga isda, ay sinimulan ko na agad itong hiwain. Dinahan-dahan ko lang yung paghihiwa para hindi ako madisgrasya at masugatan. Matapos kong hiwain lahat, ay hinugasan ko na naman siya ulit. At pagkatapos kong hugasan, ay dinrain ko na yung tubig. At ngayon, ay titimplahan ko na siya. Before ko siya titimplahin, maghahanap muna ako ng kawali dito. Ay eto, mas malaki, mas maganda. Para isahan na lang yung pagluluto ko, hindi ako matatagalan. Pagkatapos kong hugasan yung kawali, ay nilagay ko na siya sa kalan. By the way mga amigo, ito pala yung kalan namin. Bawal kasi yung apoy dito sa barko. At sinimulan ko na siyang i-on para uminit na yung kalan natin habang nagtitimpla ako ng isda. At ngayon mga amigo, ay ino-on ko na yung gali exhaust fan para hindi mapuno ng usok dito sa kusina. Ngayon, lalagyan ko na ng oil itong ating frying pan. Okay lang na hindi virgin coconut oil yung ginagamit natin. Ang importante, virgin yung naglalagay. At eto na yung isda, malapit nang maluto. Bale, asin lang pala yung nilagay ko para mas masarap at malasahan ko talaga yung isda. And charan! At natapos rin ako sa pagluluto. Ngayon, ilalagay ko na siya sa mga platito. Kailangan ko kasi siyang hiwa-hiwain dahil gusto rin kumain ng mga opisyal at ng iba kong mga kasama. And of course, pagkatapos ko magluto, ay nilinis ko na agad yung mga kalat ko. Hindi kasi pwedeng iwanan dito na makalat kasi baka pagalitan tayong chief cook. At eto na mga amigo, ready to eat na, bakbaka na. Mas masarap kasing kumain dito sa Tupperware. At yan lang po for today, maraming salamat po sa panunood.